At isa, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga Biblia sa Roma chapter 3, verses 21 hanggang 26 po. Para sa ating short exhortation. So, para sa mga bago po, meron tayong short exhortation para ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Plus, para i-equip din po tayo patungkol sa ating personal devotion po na ginagawa po natin araw-araw sa Panginoon. Sige po, basahin po natin sa Roma chapter 3, verses 21 to 26. Titignan po natin ito ng 2 linggo, isa ngayon at pagkatapos ay sa susunod na linggo. Verse 21, subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan na sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Sinasabi po ng maraming commentators na ito daw ang pinaka-importanting part ng Romans. At yung iba sinasabi rin na ito ang pinaka-importanting part naman ng buong Biblia. Kaya naman hindi nakakapagtaka na napakahirap na unawain. Ilang mga chapters ang ginamit ni Apostol Pablo para ipakita na ang lahat ng tao, relihiyoso man o hindi relihiyoso, Hudyo man o Hentil, sa harapan ng Diyos, lahat ay makasalanan. Lahat ay nasa ilalim ng poot ng Diyos. Importante na magkaroon muna ng agreement patungkol sa problema upang magkaroon din tayo ng agreement patungkol sa solusyon sa problema natin sa poot ng Diyos. Bilang summary, sinasabi sa atin na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus, pwedeng ariing ganap, tanggaping matuwid ng Diyos ang isang taong makasalanan na hindi po nakokompromiso ang kanyang kabanalan. Ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus na inako niya ang poot ng Diyos na dapat para sa atin nung siya ay namatay sa krus. At ito ay sinasabi na biyaya ng ating Panginoon sa atin na makasalanan. Ito ang sinasabing katwiran ng Diyos na inihayag. Ito ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. At titignan natin una na ang kaligtasang ito, ang katwirang ito, ay
ay inihayag na hiwalay sa kautusan. Ito po ay shocking sa mga Hudyo dahil sila po ay lumaki na naniniwala na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ni Moses. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang kaligtasang ito ay hiwalay sa pagsunod sa mga kautusan. Napaka-importante po para sa atin na maunawaan po natin na ang kaligtasan po dahil tayo ay lubhang makasalanan, patay sa ating kasalanan spiritually, hindi po natin kayang ilapit ang ating sarili. Ang kaligtasan po, kailangan po ay magmumula sa iba. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay, na sinunod niya ng perpekto ang mga kautusan na hindi po natin kayang gawin at namatay sa krus bilang kahalili ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Ang importanteng reminder sa atin, tayong mga mananampalataya, sa Bible paulit-ulit na sinasabi sa atin na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating gawa, hindi galing sa ating sarili. Ito ay hiwalay sa kautusan. Paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia na ito ay hindi galing sa atin, hindi dahil sa ating gawa. Alam po ng Holy Spirit na malalim na naitanim sa ating mga puso ang kagustuhan nating ilapit ang ating sarili, makamit ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pagsisikap natin, paglilingkod natin sa Panginoon dahil meron tayong gustong makuhang pagpapala sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang ganitong klaseng paglilingkod sa Panginoon na ang motibo natin ay gusto nating bilhin ang pabor ng Diyos, ito po ay bribery, hindi po pag-ibig sa Diyos. Ito po ang kailangan nating bantayan tayong mga mananampalataya. Malalim na nakatanim ito sa ating mga puso na kung hindi po natin ito pinapatay araw-araw at nire-remind araw-araw ang ating mga sarili na tayo ay iniligtas ng Diyos hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa gawa ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, babalik at babalik tayo sa legalism. Hindi tayo mag-grow, hindi tayo magiging pabigat sa atin ang paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Nire-remind natin araw-araw na tinanggap tayo ng Panginoon dahil sa perpektong buhay ng ating Panginoong Yesus, dahil sa pagbabayad niya ng kasalanan sa krus. Kaya naman bilang pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon sa kaligtasan na ibinigay sa atin, tayo ngayon ay maglilingkod. Ito ay expression ng ating pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa na makikita po natin na ang kaligtasang ito ay hiwalay sa kautusan, una, pero ito ay pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ito ay tumutukoy po sa Old Testament. So ang sinasabi sa atin, ang kaligtasan na nakamit ng ating Panginoong Yesus ay pinatotohanan ng Old Testament. Ito ang makikita natin na sa Old Testament, ang gospel po makikita natin sa mga pictures, shadows, promises. At ang New Testament naman makikita natin ang fulfillment ng kaligtasan na ipinangako sa Old Testament. Sinasabi sa atin na iisa lamang ang paraan ng kaligtasan sa buong Biblia. Sa Old Testament, napag-aralan natin at pinapag-aralan natin na kamukha ni Abraham, sila ay nanampalataya na merong darating na tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Tayo naman sa New Testament, nananampalataya na dumating na ang tagapagligtas at nakamit na niya ang kaligtasan sa krus sa pamamagitan ng kanyang buhay,
kamatayan at muling pagkabuhay. Iisa lamang ang paraan ng kaligtasan sa buong Biblia. Ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa tagapagligtas na ibinigay ng Diyos Ama. Siya ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang isang lesson na sinasabi sa atin, kapag binabasa natin ang ating Biblia, especially ang ating Old Testament, maraming mga narratives. Makikita po natin, dapat kung ang sentrong tema na sinasabi ng Bible ay ang gospel, ang mga promises, mga pictures, shadows, patungkol sa person and work ng ating Panginoong Yesus, ang ibig sabihin, kapag binabasa natin ang ating Old Testament, ang primary goal natin, though hindi natin nire-reject ang mga do's and don'ts, importante ang mga kautusan. Ang primary goal natin ay makita natin ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang persona at ang kaligtasan na kanyang makakamit sa krus para sa ating kaligtasan na makasalanan. Ito po ay importante dahil kung titignan lamang natin ang ating Old Testament at ang makita lang natin ay yung mga rules, mga do's and don'ts, mga principles patungkol sa buhay, hindi tayo magbe-benefit. Halimbawa, tinitingnan natin ngayon ang buhay ni Abraham. Makikita natin ang tinitrace sa buhay ni Abraham ay ang pangakong binhi na ipinangako sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang binhi na magmumula kay Eve, na siyang gagapi, dudurog kay Satan, na siyang magbibigay ng kaligtasan. At tinitrace natin ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Makikita rin natin, ang bayan ng Israel ay naging slave sa Egypt. Hindi ba ito ang picture natin, tayong mga makasalanan, slave sa kasalanan? Paano sila niligtas ng Panginoon? Sa pamagitan ng dugo na ipinahid sa amba ng kanilang mga pinto. Kaya nilagpasan sila ng angel of death. Ganon din, tayong mga makasalanan, slave sa kasalanan, ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Bakit maraming mga ino-offer na dugo ng mga hayop sa Old Testament? Ito ay picture ng minsanang pag-o-offer ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa krus para sa ating kaligtasan. Si David na isang bata, nagapi niya si Goliath na isang malakas. Merong mga principles, applications na pwede nating makuha base sa kanyang konteksto, pero pinapakita sa atin na sa pamamagitan ng weakness ng ating Panginoong Yesus, magagapi niya si Satan para sa ating kaligtasan. Ito ang pinagpipray natin at goal natin tuwing tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kailangan natin ang mga kautusan bilang guide kung paano tayo mabuhay bilang mga mananampalataya. Pero kailangan natin ang gospel primarily para i-empower tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon. Bigyan tayo ng tamang motibo upang ma-provoke ang ating mga puso sa pagsamba sa Panginoon tuwing nakikita natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, ang kanyang grace sa atin na makasalanan. Panghuli na makikita po natin, ang kaligtasang ito ay makakamit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang reason kasi ay dahil lahat ay makasalanan, dahil lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makikita po natin, pagdating sa usapin ng problema natin sa puot ng Diyos, lahat po tayong mga tao ay pantay-pantay. Lahat tayo ay pantay-pantay na makasalanan, lahat tayo pare-parehas na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya naman, iisa lamang ang paraan ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay hindi po ito isang klase ng mabuting gawa. Hindi po. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay lalabas tayo sa ating sarili. Hindi tayo magdidepende sa ating sarili dahil alam nating tayo ay masama. Hindi tayo magdidepende sa ating mabubuting gawa. Kaya magdidepende lang tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan.
Ito ay attitude ng ating puso na lumalabas tayo sa ating sarili at magdidepende tayo sa object ng ating pananampalataya. Ito ang ating Panginoong Yesus. Kaya naman makikita po natin sa church po ng ating Panginoong Yesus, sa isang lokal na iglesia, hindi po biblical na ang isang lokal na iglesia ay para lamang sa mga mayayaman, o para lamang sa mga bata, o para lamang sa mga mahihirap. Ang isang biblical na lokal na iglesia, makikita po natin, nagsasama-sama ang lahat ng klase ng tao. Mayaman, mahirap, bata, matanda, mataas ang pinag-aralan at mababa ang pinag-aralan, lahat ng klase ng tao ay nagsasama-sama sa loob ng lokal na iglesia dahil iisa lamang ang problema natin, ang kasalanan. Iisa lamang ang solusyon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya naman, importante na pag-aralan natin at turuan natin ang ating mga sarili, na makita natin ang ating kapwa mananampalataya hindi base sa kanyang kalagayan sa buhay, hindi base sa taas ng kanyang pinag-aralan. Huwag nating maliitin ang isang kapatid sa pananampalataya dahil lamang siya ay mahirap. Alam niyo po, kapag ganyan ang tingin natin sa bawat isa, ang ibig sabihin hindi natin naunawaan ang gospel. Hindi tayo nabubuhay base sa kung papaano tayo nakikita ng Panginoon. Kapag nakikita ko ang kapwa ko mananampalataya base sa kanyang mataas na pinag-aralan o base sa mataas niyang estado sa buhay, alam niyo po ba, hindi ko kayang mahalin ang ganong klaseng kapatid. Malamang sa malamang kakainggitan ko ang aking kapatid kasi mas mayaman siya kaysa sa akin. Mas marunong siya kaysa sa akin. Kapag naman nakikita ko ang aking kapatid na dahil siya ay mahirap, mababa lang ang kanyang pinag-aralan, sigurado magiging mababa lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ko siya kayang paglingkuran. Kaya naman kung titignan natin ang bawat isa, na makikita natin ang value ng bawat isa sa atin, hindi base sa kung ano ang estado o pinag-aralan natin, kundi base sa ating relationship, pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Regardless kung ano ang kalagayan mo sa buhay, kaya kitang mahalin at paglingkuran sacrificially dahil nakikita ko ang Panginoong Yesus sa iyo. Kung paanong minahal ako ng Panginoong Yesus, kung paanong minahal ka ng Panginoong Yesus sa kabila ng ating pagkamakasalanan, ay ganun din dapat ang pagmamahalan natin sa bawat isa. At kapag ang isang fellowship ay nabubuhay na mayroong pag-ibig sa bawat isa, regardless kung ano ang kalagayan natin sa buhay, iyan ay kilos ng Holy Spirit. Iyan ang lokal na iglesia ng ating Panginoon. At ito po ang gusto nating makamit sa ating iglesia at ito rin ang gusto nating ipag-pray na paunti-unti mas lalong maging visible ang love at unity, na ang pag-ibig at unity ito ay makikita natin sa ating Panginoong Yesus. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya sa amin. Kami po ay nakatayo ngayon sa iyong harapan, hindi dahil sa mabubuting gawa namin, Panginoon, kundi dahil sa dugo ng aming Panginoong Yesus, na sa kabila ng pagiging masama, rebelde namin, Panginoon, bakit mo kami minahal at ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, aming Panginoong Yesus, na siyang umako ng iyong puot na dapat para sa amin. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ito, Panginoon, upang mabuhay kami na mayroong pasasalamat, upang mabuhay kami na grateful palagi, Panginoon, upang mag-worship ang aming mga puso. Salamat sa reminder, Panginoon, na ang kaligtasang ibinigay mo sa amin ay hindi nakadepende sa aming mabubuting gawa, na ito ay hiwalay sa mga kautusan, Panginoon. Hindi man namin namamalayan, Panginoon, dahil malalim na nakatanim ito sa aming mga puso, na ang aming paglilingkod na ginagawa para sa iyo
ang aming paglilingkod na ginagawa para sa aming kapwa ay nagmumula sa kaibuturan ng aming puso na gusto naming bilhin ang iyong acceptance sa amin. Gusto naming bilhin ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Hindi man namin ito lantarang sinasabi, pero nakikita namin sa karumihan ng aming mga puso, Panginoon, na ito ang essence ng sin. Gusto ka naming i-dethrone, alisin sa iyong trono at kami ang maging Diyos. Salamat sa reminder, Panginoon, na sa kabila ng kasamaan namin, bakit mo kami inaring ganap? Dahil ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na siyang nabuhay ng perfect at namatay sa cross bilang aming kahalili. Tulungan mo po kami, Panginoon, na araw-araw bantayan namin ang aming mga puso at i-remind kami na kami ay nakatayo hindi base sa aming performance, kundi nakatayo kami dahil sa iyong biyaya, Panginoon. At mabuhay kami na nakaayon sa iyong biyaya. At tulungan mo po kami, Panginoon, na nakipag-isa sa aming Panginoong Hesus, na araw-araw sa aming daily devotion, Panginoon, ikaw ang magbigay ng desire sa aming mga puso na basahin namin ang iyong mga salita. Makita namin, Panginoon, na ang aming mga sariling kasalanan, i-convict mo kami sa aming mga kasalanan. At tulungan mo po kami na makita rin namin ang iyong pag-ibig, ang person and work ng aming Panginoong Yesus. Upang makita namin na sa kabila ng pagiging makasalanan namin, Panginoon, ay tinanggap mo kaming matuwid. Ito ang iyong sacrificial love. Ito ang iyong biyaya. Ito ang iyong mercy sa amin. Upang magkaroon kami ng power, Panginoon, na mag-repent, talikuran ang aming mga kasalanan, at ma-strengthen ang aming kaluluwa, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin at maranasan namin ang totoong maturity, ang tunay na spiritual growth sa amin. At tulungan mo po ang iglesyang ito, Panginoon, na sa aming buhay, sa aming pag-aaral, Panginoon, sa aming ministry, palaging nasa sentro ang aming Panginoong Yesus at ang kaligtasang kanyang nakamit para sa amin na makasalanan. Napakadali, Panginoon, na palaging bumalik kami sa aming mga sarili, na palaging bumalik kami sa aming mga gawa, palaging bumalik kami sa mga kautusan, Panginoon. At alam po namin ang ganitong klaseng pag-aaral, ang ganitong klaseng buhay na nakasentro sa aming mga sarili, sa aming mga gawa, Panginoon, ay isang miserableng buhay. At bumabalik kami sa pagkaalipin namin sa kautusan. Kaya naman ang tunay na freedom, kalayaan, Panginoon, ay ang palagi naming nakikita ang aming Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang nakamit para sa amin na makasalanan. Salamat din sa reminder, Panginoon, na kami po, lahat po kami na nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus ay pare-parehas na makasalanan at pare-parehas na tinanggap mong matuwid alang-alang sa aming Panginoong Yesus, Panginoon. Salamat at tulungan mo po kami, Panginoon, na gawin mong totoo sa bawat isa sa amin na ang aming value ay hindi nakadepende sa kung ano ang meron, sa kung ano ang kaya naming gawin, Panginoon. Ang aming value ay nakadepende lamang sa pakikipag-isa namin sa aming Panginoong Yesus. Kaya naman, titignan namin ang aming mga sarili, titignan namin ang bawat isa base sa relationship namin sa aming Panginoong Yesus. Upang magawa namin, Panginoon, na mahalin namin sacrificially ang bawat isa, regardless kung ano ang kalagayan namin sa buhay, Panginoon. Upang magawa namin, Panginoon, na sa maraming pagkakaiba namin ay maging visible ang unity dahil lahat kami ay nakipag-isa
sa iisang Panginoong Yesus. Dahil iisa lamang ang pananampalataya na meron kami. Iisa lamang ang Ama namin na nasa langit, Panginoon. Kaya naman, magiging visible ang unity sa amin. At ito ay hindi namin kayang magawa sa aming mga sarili, Panginoon. Magagawa lamang namin ito sa tulong ng iyong Holy Spirit. Na ito ang araw-araw na kinikilos mo sa aming mga buhay. At tulungan mo po kami na mag-rejoice, mag-celebrate ngayong umaga sa aming pag-awit sa iyong pangalan, sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, sa pagkikinig namin ng iyong banal na salita, Panginoon, sa aming fellowship. Tulungan mo po kami na ang maging tono namin ay kami po ay mag-celebrate. Kami po ay magpasalamat sa kaligtasan na nakamit ng aming Panginoong Hesus sa krus para sa amin na mga makasalanan na undeserving, Panginoon. Tulungan mo po kami, ihanda mo ang aming mga sarili, ang salita mo na aming maririnig, i-bless mo po, Panginoon. I-edify mo ang iyong church. I-grow mo ang iyong church, Panginoon. Ito ang kailangan namin, Panginoon. Sa maraming pangangailangan na nakikita namin, ito ang pinaka-importanting pangangailangan namin. Ang maunawaan at maging totoo, maranasan namin sa aming mga buhay ang iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo po kami na maranasan namin ito at magdulot ng kaligtasan ang iyong mabuting balita na aming maririnig, Panginoon, sa mga kaluluwang wala pa sa aming Panginoong Yesus. Para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.